Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkwentuhan po natin itong naging Senate hearing ni Senator Idol Rapi Tulfo tungkol dito sa modernisasyon ng mga jeepney po natin. So dito marami tayong makikita na talagang pwede nating isipin na talagang merong gustong kumita, merong talagang ginagamit ito para pagkakitaan tong issue na to dahil napaka obvious yung ginagawa ngayon ng gobyerno natin. Pero itong modernization na to medyo matagal na rin to, panahon pa to ni Pangulong Duterte na open na tong plano na to dahil sa alam naman natin marami talaga mga jeep na talagang karag-karag na talagang kailangan ng palitan. Kailangan na talagang i-dispose kasi nga nagiging prone na sa aksidente. So ano ba yung kadalasan na aksidente nakakasangkutan ng jeep? Yun nga yung sinasabi nilang na nawawalan ng preno. So yung roadworthiness niya wala na. Masyadong delikado. So yun yung nagiging rason bakit nagkaroon ng jeepney modernization na to. So, gusto nilang palitan na yung mga lumang jeep. Pero ang nangyayari, hindi lang yung jeep yung gustong palitan, pati yung disenyo, kumbaga yung buong konsepto ng jeep is papalitan na. So, ito, panoorin po natin tong Senate hearing ni Senator Idol Rapi Tulfo at tingnan natin ano yung mga mapapansin natin dun sa hearing na yun, na ano yung mga sabihin natin mga sablay nitong gobyerno natin ngayon. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa inyo Pakipindot naman yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin ito. Sa presyong 2.4 million, saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney. For the record po. Take note po yung bagong jeepney daw na ino-offer sa mga operator or driver operator, ang halaga po is 2.4 million kada isang piraso. So, tandaan mo natin, 2.4 million. Wala pong kinalaman ang LTFRB or ng departamento ng DOTR dun sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan nila gustong bumili. Yung pong mga sinasabi niya na kasi tinatanong ni Idol Rapi rito, saan nakuha ng DOTR or ng LTFRB yung presyo ng mga modern jeep na 2.4 million. So ang paliwanag niya, wala naman daw silang, kumbaga hindi sa kanila nanggaling yung mga presyo na yan. Sa nanggaling daw yan dun sa mga kooperatiba na mag-upgrade na sa modernisasyon. So sila daw yung pinapipili kung saan sila kukuha ng modern jeepney. Pero syempre, bidding yan So gobyerno pa rin yung mag-a-assign kung sino o sino-sino yung mga pwedeng sumali dun sa bidding na yon. So sabi niya, nasa 59 daw yung nagpasa ng proposal na magbebenta ng mga modern jeep. Tama, ng mga modern jeep na yan. So, nasa 59 na kumpanya. So, doon mamimili yung mga operator, yung mga kooperatiba para bumili ng modern jeepney. So, wala raw sa kanila yung control, pero sa kanila manggagaling yung mga kumpanya na pagpipilian nitong mga driver operator at ng kooperatiba. Drivers na hindi nakapag-consolidate, so sila hinuhuli ngayon. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bago nag-consolidation, yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver. Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTRP, baka 2-3 taon pa po, so bumabiyahe pa rin po sila sa present na ruta. So wala po dito yung nawawalang mga sasakyan sa mga ruta dahil pareho pa rin po. Ang sabi nila may 2 years pa sila para dun sa LPTRP o route rationalization. Pero kami wala nang extension. Napaka-unfair po. Dito pong hinuhuli kami,
Killing me softly ito, Mr. Chair eh. Nung umabot Ito kasi, yung pinag-uusapan naman dito, yung sa ruta. Ito ang kino-complain po nung leader ng isang grupo na yun. I think Manibela yata yun. Ang sinasabi niya is unfair kasi binigyan sila ng deadline na kailangan makipag-consolidate sila para sumapi sa mga kooperatiba para makakuha sila ng modern jeep. Binigyan na sila ng 2 years. So may deadline sila. Samantalang yung pagbibigay ng mga ruta, wala silang deadline kung kailan magagawa. So, parang unfair nga naman, di ba? Kami, pinipwersa nyo kami na may deadline na makonsolidate kagad itong modern jeepney. Pero yung pagbibigay nyo ng ruta sa amin, ng ruta sa mga driver na kung saan sila bibiyahe, hanggang hindi pa maayos kung nasaan. Kung ano yung magiging ruta nila. Kasi mababago lahat pagdating ng modernization ng jeepney. Babaguhin kasi yung mga ruta. So, may mga madadagdag, merong, kumbaga parang pag-iisahin na lang. Kasi nga, medyo salasalabat. Kung titingnan kasi naman natin talaga yung mga ruta ng jeep. Minsan, yung pare-parehas na. Yung, kumbaga, nadadaanan din ng ibang ruta yung binibiyahe ng isang jeep. So, yun yung inaayos ngayon. Pero, gaya nga na sinabi niya, pagdating sa prangkisa ng modern jeepney, may deadline. Pero pagdating sa gobyerno, yung gobyerno, wala silang deadline. So, ibig sabihin, ang nagigipit lagi, yung mga mas nasa baba. Na supposedly dapat ang nag-a-adjust yung gobyerno kasi ano ba ang gobyerno? Dapat tinutulungan yung mga kababayan natin na para ma-guide sila kung ano yung tama. Pero nangyayari, yung gobyerno mismo yung sumasakal sa kanila para maghirap sila. po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun. Dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa. Masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. 81% ata, no? So merong 19% na ayaw. Anong reason? Yung iba po talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging operator po, negosyo po yun eh. Sinasabi po sa amin na ayaw na nila. Dito, ang pinag-uusapan naman yung 18% or 19% na hindi sumama sa jeepney modernization. So dito tinanong ni Senator Rapi Tulfo kung ano ba yung reason. Bakit itong 19 or 18% na to ay ayaw sumama? So ito yung kanyang paliwanag bakit daw ayaw sumama ng 19%. Lang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Bakit ang tumatakbo ngayon sa dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating iconic, sabi nga natin, tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ng Skipper Motor, nadyan ng Francisco Motor. Kasi ito yan eh. Yung iba kasi hindi pa rin, siyempre andun pa rin yung sabihin nating pro sa jeepney. Kasi ang issue rito, jeepney modernization program. Siyempre napapansin ng mga commuter, ng mga sumasakay, kahit naman ako napansin ko rin, at ng mga driver, di ba? Modern jeepney ang kailangan, pero yung jeep na ibinibigay sa kanila, hindi naman mukhang jeep. Di ba? Mga minibus yun eh. Hindi naman jeep, pero ang tawag nila, modern jeep yun. Pero kung titingnan mo, minibus. So, syempre, yung iba, nagtataka, hindi naman jeep yan. Bakit yan yung ibibigay nyo sa amin, sa mga driver at operator Hindi naman jeep yan eh. Bus yan eh. Minibus. Bakit yan ang ibibigay nyo? At the same time, yung presyo ng minibus, yung gaya na nabanggit kanina, is 2.4 million pesos. 2.4 million pesos, yung po ay uutangin. Ipauutang sa mga driver operator, sa sumama sa kooperatiba. So, siyempre, negosyo yan eh. Di ba? Negosyo. Kung ikaw, operator ka, bibili ka ng modern jeep na bus na yan. Modern, basta sabi nila modern jeep pero para sa akin minibus.
bibili ka niyan worth 2.4 million, ikaw yung operator, magkano magiging monthly mo dyan sa loob ng 5 years? So, ang computation nga dyan ni Senator Idol Rapi Tulfo dyan, ni SRT, ay kailangan, ang babayaran nila monthly is 28,000. So, 28,000 monthly, napakabigat po nun. Para sa isang, sabihin natin, sa isang driver o isang operator, 28,000 ang kailangan niyang bayaran monthly. Ngayon, kung yun ay ipababiyahe niya, so kailangan niyang, siyempre, boundary. Diba? Pababoundary niya doon sa driver na bibiyahe. So, magkano yung ipapaboundary niya doon? So, more or less, kailangan niya ipaboundary 2,000 para lang makuha yung 28,000 na monthly. Siyempre, hindi lang naman yung 28,000 yung kailangan niya bayaran. Siyempre, may mga mga pang-araw-araw niyang gastusin din. So, yung 28,000, madadagdagan pa yun. Kung yun lang kumbaga yun lang yung magiging source of income niya. So, hindi uubra na 28,000 lang a month yung kikitain nung uutangin niyang modern minibus. Siyempre, boundary, sabihin natin, 2,000. Para man lang, siyempre, yung sasakyan, hindi lang naman babayaran mo yan. Siyempre, may maintenance din yan. Monthly yan. Dahil, siyempre, araw-araw ibibiyahe yung sasakyan. So, kailangan, para tumagal yung buhay nung modern bus na yan, modern minibus, kailangan monthly yung kanyang PMS, kung tawagin yung preventive maintenance service niya. So, hindi naman mura ang PMS ng sasakyan. Yung maliit na sasakyan nasa 3,000 na yung kailangan bayaran. What more, itong minibus na to. So, medyo mataas-taas yung maintenance nito. Wala pa dyan yung gulong, wala pa dyan yung sabihin natin yung ibang pang-maintenance, yung sa aircon, sa kung ano-ano pa. So, yung 28,000, madadagdagan pa dyan. Siyempre, dyan pa yung pang-araw-araw ng operator. So, siyempre, ikakarga niya yan para kumita siya. Siyempre, negosyo yan eh. Kailangan niyang kumita. So, siyempre, ipapa-shoulder niyan dun sa magiging driver niya. So, magkano magiging boundary ng driver para kumita yung operator? So, kailangan niya at least 2,000 yung magiging boundary para kumita rin naman yung operator. Pero ang tanong, kakayanin naman kaya ng driver na ang boundary is 2,000? Kung ang ruta ay magulo, kagaya na sinasabi kanina, yung ruta na dapat i-assign na doon sa mga nag-consolidate, hanggang ngayon hindi pa rin tapos. So, siyempre, labo-labo pa yan, yung pasahero agawan. So, may mga times na hindi niya makukuha o hindi niya mapupuno yung kanyang minibus. So, mahihirapan naman yung driver doon sa pagkuha niya ng 2,000 boundary. So, kung hindi niya makukuha yung boundary na 2,000, andyan yung mag-uusap sila ng kanyang operator na pwedeng hatiin or baka pwedeng bawasan yung boundary. So, ang maiipit naman yung operator. Siyempre, masisira naman yung budget niya doon sa maintenance ng sasakyan, doon sa pambayad ng monthly ng sasakyan. Diba? Siyempre, andyan yung natatakot din yung operator na baka naman mahatak yung kanyang sasakyan kapag hindi niya nabayaran. So, di ba? Kaya yung ibang sinasabi, yung 19% na hindi sumama dyan sa consolidation ng modernization ng sasakyan, ng mga jeep o ng minibus na yan, yung siyempre yung takot na baka hindi kayanin na mahulugan yung buwan ng, siyempre, sasabi sa mga kooperatiba. So, parang lumalabas niyan, kumbaga sa may mga terminal, di ba? So, may mga monthly dues din na kailangan bayaran sa kooperatiba, may mga ibang bayarin pa yan. So, mahihirapan yung ibang yung natatakot na makipag-consolidate. Kasi nga, kumbaga wala pang konkretong talagang sistema kung paano mangyayari para mahabol nila or mabayaran nila yung gastusin na yan. Nadyan ang Saraw, nadyan ang Malagueña, maraming mga lokal. Bakit hindi ito suportahan ng gobyerno? Oo nga naman, Yusek Ortega ng DOTR. Although ilang beses na sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung modernized jeep. Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibilhin na hindi sila pwedeng bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya. Isa pa yan,
bakit kailangang i-import yung mga sasakyan na bibilin para sa modernization ng jeep? Ang balita nga natin dyan is more on sa China manggagaling yung mga modern minibus na sinasabi lang modern jeepney daw yun. So doon manggagaling yung mga ipauutang ng gobyerno sa mga kooperatiba, sa mga operator. So sinasabi ni Idol Rapi na akala ko ba merong freedom of choice yung mga operator natin. Bakit doon lang kukunin, doon lang iikot yung pagbili ng mga modern jeepney, samantalang andyan yung Saraw na matagal na yan, legendary na yan. Yung Francisco Motors nandyan din, matagal na rin po sila dyan. Yung Morales, nawala na nga, ayaw ko, kung nawala na yung Morales, isa yan sa mga magagandang klase. Tsaka yung LGS. So, sa mga may hilig sumakay ng jeep, nung mga 90 siguro. So, high school pa lang ako. Nung high school ako, yan yung madalas kong nakikita sa kalsadang mga jeep na magagandang klase. Yung LGS, Morales, Saraw, Francisco. So, sila yung gumagawa dati ng mga jeep. So, ngayon, dalawa na lang o tatlo na lang yata silang gumagawa dahil yung iba nga medyo iba daw nagsara na nga daw dahil hindi na kinaya yung wala nang bumibili sa kanila dahil mas pinipili na nga lang yung mga imported. So yung tinatanong ni Idol Rapi rito tsaka nung resource person, bakit hindi suportahan yung mga locally made na modern jeepney? Talagang jeep ang ginagawa. So, actually meron nga silang mga proposal na pinakita na talagang jeep pa rin. So, iniba lang yung style sa loob. May mga aircon na rin. Kayang-kaya namang gawin. Bakit hindi nila suportahan? So, ito yung naging sagot ng taga LTFRB. And of course, sa ating employment versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito lang siguro. Unang-una po, talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Saraw, sa Francisco para mag-apply po para eventually po ma-approvean natin pag sila po yung nag-apply. So, ayon po doon sa taga-LTFRB, sinusuportahan naman daw nila. At inaantay lang daw nila mag-apply yung mga kaibigan nila sa Saraw at sa Francisco. So, totoo kaya ito sinasabi ni Sir. Bagamat hindi raw kontra sa PUV Modernization Program, nagpahayag ng agam-agam dito si Senador Raffy Tulfo. Sa pagdinig ng Committee on Public Services na kanyang pinamumunuan ngayong araw, ika-21 ng Hunyo, sinabi ni Senador Tulfo na masyadong mabigat para sa tsuper ang bayarin sa mga modern PUV. Ayon kay Tulfo, mahihirapan ng mga jeepney driver sa 2.4 milyong piso na bayarin sa modern jeepney o katumbas ng 28,000 piso kada buwan gayong nasa 21,000 piso lang ang kinikita nila bawat buwan o mas maliit pa. Ang masaklap pa umano, sa lahat daw ng bansa, sa China pa talaga binibili ang mga PUV na bago. Isa pa yun sa nakakapagtaka, no? Galit na galit tayo. Galit na galit ang mga gobyerno natin sa China sa ginagawa sa West Philippine Sea, pero doon tayo kumukuha ng ibebentang modern jeepney daw na minibus sa China. 'Di ba? Hindi parang parang pinagtatawanan lang tayo ng China na halos talagang binubuli yung ating mga kasundaluhan, ang ating gobyerno sa West Philippine Sea, pero yung mga nasa gobyerno natin, himudpwet sa China at doon lagi kumukuha ng mga ibibenta pagdating dito sa ating bansa. Di ba parang nakakatawa lang at pinagtatawanan tayo ng China na kahit na ganun binabarubal na tayo sa West Philippine Sea, sa kanila pa rin tayo kukuha. Samantalang meron naman tayong kayang gumawa ng modern jeepney talaga. Modern jeep hindi minibus. So modern jeepney talaga yung ginagawa nila. Bakit hindi nila suportahan, 'di ba? Sasabihin niya na kinonsulta naman daw or inaantay nilang mag-apply yung kailang mga kaibigan doon sa Saraw. Iginiit din ng senador na sobrang mahal na, ayaw din niya ang disenyo na hindi naman daw jeep kundi minibus ang modern jeepney. Since nandito pala yung mga taga Saraw at Francisco Motors, kaya niyo ba i-manufacture itong modernized jeep? At magkano ho? Ang demands ngayon required is Euro 4 diesel engine. Wala kang makukuha except yung mga nasa gray market, yung Chinese paint. Tayo po,
kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards na manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano mo i-modernize yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? Then next, Ayun naman pala, inimbitahan daw yung mga itong taga Saraw at taga Francisco para sumali. Paano nga naman sila sasali? Kung ang kinukonsider pala nilang mga kinukuha nila ng information, yung gumagawa ng bus. Hindi naman bus yung imo-modernize dito, kundi jeep. So doon makikita talaga dito na talagang pinapatay o talagang ayaw tulungan yung ating mga locally made na jeep, yung dito mismo sa ating gagawin. So mas pinaprioritize nila yung mga gawang China na doon nang gagaling. At ang kanilang proposal is bus. Diba? Kita nyo yung kalokohan na ginagawa nitong taga LTFRB. Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine itinatapon dito sa atin sa Pilipinas dahil basura yon sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Saraudo sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadis, pinatay niya. Si Chairman Guadis dito. Biruin mo, pinagmamalaki pala ni Sir doon na sinasabi, inimbitahan daw nila itong Saraw at itong Francisco Motors. Samantalang ito, pinabulaanan niya. So sa 59 na in-invite, hindi sila kasama ron. Dahil hindi sila binigyan ng certificate of compliance. So, parang ito, parang nangyayari, itinuturo lang sila para sabihin na nakilahok. So, kasi nungalingan pala itong mga sinasabi ng mga nasa gobyerno natin. Eto, sinabi pa nga niya na may mga proposal nga siya magagandang ibinigay dito kay Guadis. Kay Guadis yata, Guadis. So, pinatay lang daw dahil siyempre, hindi yun ang prioritize. Hindi ang locally made na jeepney yung pinaprioritize sila, kundi yung gawang China dahil ito, basura na nga ng ibang bansa tapos ibibenta dito sa atin. Kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney? Na kailangan Euro 4 engine ang gamitin. Mr. Chair, when we assume this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR